Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga po, natatawa ako dito nga kay Senator Ping Lacson, no? So, hinahanap niya na itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Oo, wala pa naman daw warrant. Pumasok ka muna. Saka ka na magtago, diskarte mo na yan kapag nandyan na yung warrant. Tama nga naman. 'Di ba? Oh, wala ka pa namang warrant of arrest. Bakit ka nagtatago? Akala ko ba noon, 'di ba? Sabi mo, bring it on. Trillanes make my day. So ano 'yon? Sinuka mo din yung kinain mo din yung sinabi mo. 'Di ba? So ngayon, ito, merong unsolicited advice. Itong si Ping Lacson, dito nga po kay Senator Ronald Bato de la Rosa, lalo pat nasasangkot ulit itong si Bato dito nga po sa controversy dahil halos lahat ng tao sa kanyang opisina abay mga kamag-anak. Oo. So ano yan? Palakasan. Paldo-paldo. Anyway, maganda din mag-advise yung itong si Ping Lacson dahil alam nyo din naman no na itong si Ping ay nagtago din noon sa issue ng Kuratong Baliling. 'Di ba? Kaya makinig ka ba to sa advice sa'yo ni Ping Lacson? Hindi siya nangi-insulto, lilinawin ko. Hindi din siya nananakot. Tayong merong konsensya lang ang kanyang binibigay dito nga po kay Senator Ronald Bato de la Rosa kasi hindi hindi nagpapa-press release, talagang halos 2 buwan nang nagtatago tapos tuloy pa din ang sweldo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero ang unfair naman, 'di ba? Ang unfair sa mamamayang Pilipino na kapag 3 days na di pumasok, awol. Kapag hindi pumasok ng ilang araw, tinatanggal agad sa trabaho, 'di ba? Pinapagalitan pa ng head, 'di ba? Ang dami kong narinig na kwento na ganoon. Oo, yung pinapagalitan, pinapahiya, 'di ba? So napaka-unfair naman sa mga ordinaryong Pilipino na ang mga katulad ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi nagtatrabaho pero tuloy-tuloy pa din ang kanyang sweldo. Kaya yung sinabi ni Ping Lacson, 'di ba, na tawag dito, ni Trillanes na magpapasa sila ng ethics complaint. 'Di ba? Bay, dapat lang. Oo, hindi naman nagtatrabaho eh. Kumbaga yung pagkapanalo ni Senator Ronald Bato de la Rosa parang useless lang din. Pero may chance pa na makita itong si Bato once na kailangan yung kanyang pirma sa impeachment complaint. Baka sakaling magpakita or kung hindi magpakita, sayang naman ang suporta mo kay Sara. 'Di ba? Hindi mo maibibigay dahil hindi ka pepirma. Ano yun? Anyway, sige, continue tayo mga minamahal. Yan ang unsolicited advice ni Senator Ping Lacson sa kapwa-senador na si Bato de la Rosa na missing in action pa rin dahil sa balibalitang Ano sabi? pumasok ka na. Yan ang Narinig nyo? Pumasok ka na. pumasok ka na. Yan ang unsolicited advice ni Senator Ping Lacson sa kapwa-senador na si Bato de la Rosa na missing in action pa rin dahil sa balibalitang may arrest warrant na daw ang ICC laban sa kanya. Pero hindi lang si De La Rosa ang hinahabol ng kontrobersya, kundi maging ang kanyang opisina. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Aminado si DILG Secretary John Vic Remulla na wala pa silang hawak na kopya ng sinasabing warrant of arrest para kay Senator Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Kaya kahit alam niyang nasa Davao lang ang senador, wala Nasa Davao lang pala mga minamahalang senador. Nasa Davao lang pala nagtatago. Akala ko ba bring it on? Akala ko ba hindi natatakot? Akala ko ba handa kang humarap? Pero iba pala yung sinasabi ng media dito yung sinasabi mo sa media versus dito sa realidad. Kasi wala pa ngang warrant, nagtatago ka na. Diba? Hindi ka pa nga nasisilbihan ng warrant of arrest, hindi ka humaharap, nandun yung takot. Ilang buwan ka nang nagtatago ba to? Di ka ba naiyan sa sarili mo? Diba? Nakakaloka. Ay, Diyos ko. silang magagawa para arestuhin siya. Kaya naman, ang kasamahan niya sa Senado at kanyang senior officer noon sa PNP na si Senator Ping Lacson, nanawagan na kay Bato na pumasok na sa trabaho. Kung ako siya, papasok na muna ako. Wala naman ako warrant. No, kung talagang Pinagtawanan na lang ni Pink si Bato.
Kung ako sa kanya, papasok ako eh. Wala pa naman akong warrant. Coming from you, ha? Senator Ping na nagtago sa sa issue mo sa Kuratong Balele. Anyway, continue. But I love Senator Ping Lacson, mga minamahal. Unless positive siya talaga na meron siyang warrant, diskarte niya na yun. Diskarte naman ng law enforcement, hanapin siya. Sinabi na rin noon ni Senator Lacson na kung hihingin ni Senator Bato ang kanyang payo, tuturuan niya ito kung paano magtago. Simula noong Diba? So, ano ba yung issue ni Bato? Bukod pa dyan, ito mga minamahal. Wait lang. Yan sarap buhay, no? Bato relatives in the Senate. Anak niya, Chief of Staff, SG30. Director 2, SG26. Kapatid niya, niece, kapinsan, brother-in-law. Ay, tindi naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa, paldo, yung kanyang opisina, Tapos di man lang nagsalita yung tao sa opisina niya kung ano kung ano na yung balita kay Senator Bato de la Rosa. Ang tatapang magsalita ng bring it on kapag palawakan, naduduwag, tago pa more. Parang batang maliit na inaamok pumasok sa kinder. Only in the Philippines. Pag pumasok, agad-agad, warrant na alam. Wala eh. Hindi makaramdaman ng mga bumoto kay Bato de la Rosa. Diba? Itong presensya ni Bato kasi hindi nga nagpapakita. Yang senador ninyo, walang yag balls. Yang senador ninyo, duwag. Oo, di nagpapakita, walang hiya. Diba? Napaka-unfair mo ba to sa mamamayang Pilipino? Dapat file lang to ng ethics complaint ni former Senator Antonio Trillanes. Pero as far as sa aking balita, magpa-file naman daw, pero binibigyan lang nila ng buwan at time. Itong si Bato de la Rosa, nila Trillanes, baka malay mo after 3 months mag-file. Kasi bago pa lang na nawala eh. Kung umabot na yun ng 6 months ay may ibig sabihin na yan. Diba? Mga minamahal. Diba? Laki na binabayad natin, tapos ganito lang din pala. Hindi din naman pala magtatrabaho ng maayos. Diyos mio. Anyway, kayo ano masasabi nyo dito? Nakakatawa, Continue. Biyembre na nakaraang taon na hindi na nakita dito sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Maliban na lamang dito sa kanyang ilarawan na nakapaskil sa legacy wall ng Senado. At marami na rin pumutok na issue laban sa kanya. Kabilang na dito ang umano'y pagka-hire ng sandamakmak na kamag-anak sa kanyang tanggapan. Sa social media page ng Impact Leadership, isiniwalat ang listahan ng 10 kamag-anak na Senador Bato na kasama sa mga empleyado ng kanyang opisina. Naku po. Base ito sa isinumiting 2025 SALN ng Senador. Sa kabila umano ng halos 2 buwan ng absent si Senador Bato, nananatili raw empleyado ng Senado ang kanyang mga kamag-anak. Nakasaad sa Section 59 ng Book 5 ng Revised Administrative Code of 1987 ang mga patnubay laban sa pag-hire ng mga kamag-anak sa alinmang sangay ng gobyerno. 3rd degree dapat. All appointments in the national, provincial, city, municipal government or in any branch of instrumentally thereof, including government-owned control corporations, made in favor of a relative on the appointing or recommending authority, or of the Chief of Bureau Office on the person exercising immediate supervision over him, are hereby prohibited. As used in this section, the word relative and member of the family referred are those related within the 3rd degree. 3rd degree. Di ba nakakaintindi si Bato? Gobyerno. Sabi dito na hanggang 3rd degree of consanguinity ang kasama sa pinagbabawal kapag regular or plantilla position. Exempted naman sa rules of nepotism ang mga na-hire sa Diba? Dapat mataas na sa 3rd degree. Diba? Continue. confidential capacity, mga guro, doktor at miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Pero kailangang ipagbigay alam ito sa CSC. Hininga natin ng komento mga opisyal sa tanggapan ni Senator Bato, pero wala pa silang tugon sa post ng Impact Leadership. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, nasa Senate rules na maaari lang piliting pumasok ang isang mambabatas kung talagang napakahalaga ang magiging boto nito. Para sa dyan, Sa impeachment, kung sakaling matuloy. Di ba?
Boboto kaya si Bato or sasayangin niya lang yung boto niya para kay Sara? Alam naman natin na Sara pa din yung boto niya, 'di ba? Pero we do not know, 'di ba? Hindi natin alam, baka hindi siya makaboto. Eh di, useless lang din pala ang pagpo-promote sa kanya ng mga Duterte kasi hindi rin pala siya makakatulong sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. My God, aray ko. Anyway, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.